Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Narito ang mga nagbabagang balita ngayong ika-4 na araw ng Enero ng taong 2017. 7 patay habang 158 naman ang nakatakas na bilanggo matapos ang nangyaring pag-atake ng mga rebeldeng grupo sa Amas Provincial Jail Break sa Kidapawan. Isang working student patay matapos pinagbabaril ng diumanoy ex-boyfriend ng nobya. Populasyon sa Pilipinas umabot na ng higit 100 milyon. 2 anak kada mag-asawa isinusulong. Local government unit ng Jensen at City Health Office magsasagawa ng free surgical operation. At rutang Coronadal Jensen Airport magkakaroon na. Medyo mabigat ngayon ang daloy ng trapiko dito sa area ng Siluay sa lungsod ng Jensen. At ito'y makikita via Brigada Eye in the Sky. Sergeant, magandang hapon. Araw ngayon ng Miyerkules, Enero 4, taong 2017. Amas Provincial Jail ng Kidapawan City nilusob ng mga rebeldeng grupo kung saan 7 na ang bilang ng patay na kinabibilangan ng 5 preso, 1 kagawad at 1 sa mga nakabantay sa Provincial Jail, habang aabot naman sa 158 bilanggo naman ang nakatakas. Patuloy naman ngayon ang paghanap ng otoridad sa mga nakatakas na bilanggo. Para sa detalye, ibrigada mo Jeremiah Marie Diana. Sa Kidapawan City, patay ang 5 preso nakatakas sa pag-atake sa Amas Provincial Jail sa Barangay Amas, Kidapawan City sa nagpapatuloy na manhunt operation ng mga otoridad. Kinilala isa sa 5 namatay na si Joey Aranyas na may kaso sa droga at residente ng Kidapawan City, habang patuloy pa na inaalam ang pagkakakilanlan ng 4 na iba pa. Ayon kay Jail Warden Superintendent Peter Bungat na nagpapatuloy sa ngayon ang kanilang manhunt operation katuwang ang Special Action Force, BJMP at mga PNP-12. Matatanda umabot sa 158 inmates ang nakatakas, habang patay naman ang jail guard na si JO1 Excel Ray Vicedo sa pag-atake na mahigit sa 100 Muslim Islamic Liberation Front o MILF breakaway members sa pangunguna ni Commander Ismael Derby Nasser pasado alauna kanina madaling araw. Samantalang patay naman sa operasyon kanina umaga ang isang barangay kagawad na dating commander na MILF na si Kagawad Satar Manalundong na barangay Patadon. Ayon kay Haide, bigla na lamang binaril ang kanyang mister matapos sa pinasok ng mga SAF member ang kanilang bahay. Nilinaw naman ng SAF na kabilang sa target na operasyon ang nasabing kagawad matapos may makita umanong kinupkup nito ang 2 sa mga nakatakas na preso kanina madaling araw. Sa ngayon, nasa 6 na nahuli sa nakapugang preso, kung saan isa sa mga ito ay kinilala si Jason Angkanan na residente ng Purok Crislam, Cabacan, North Cotabato na may kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Narito naman ang lista ng mga namatay at nadakip sa nagpapatuloy na hot pursuit operation hinggil sa Amas Jailbreak. 7 na ang naitalang namatay. Ang mga namatay ang naaayon si Joey Aranyas, Alan Tolentino, Liscano Edifel, Rapacon Ambolto, Adoy Sedeno, JO1 Excel Ray Visido at si Kagawad Satar Manalundong. 8 naman ang naitalang nahuli, si Jason Angkanan, Wenny Rota Corremo, Faisal Tiburon, Joselito Tomines, Jerome Ogwit, Richel Vales Flores, Joreste Robles Perdido at si Ruta Corremo. Samantalang 2 naman ang naitalang sugatan, si Peter John Arana at si Sorelo Quino. Jeremiah Diana, Brigada News. Sa iba pang balita, mga kabrigada, nananatiling naka-code white alert pa rin ang lahat ng ospital sa Jensen sa kabila ng pagtatapos ng selebrasyon ng Pasko at Bagong Taon. Aasahang magtatagal ito hanggang sa ika-5 araw ng Enero ngayong taon.
At ayon sa City Health Office, patuloy pa rin ang kanilang monitoring upang magamot ang mga biktima ng insidente gaya ng paputok. Ibrigada mo, Johanna Kilinderino. Nananatiling naka-code white alert ang lahat ng pribado at pampubliko ospital sa lungsod, 5 araw matapos ang pagsalubong ng bagong taon. Ayon sa City Health Office o CHO, tatagal ng hanggang January 5 taon 2017 ang pagmamonitor ni Department of Health sa mga posibleng isusugod sa mga ospital matapos itong madisgrasya ng paputok. Hindi pa rin umano maiiwasan na kahit malayo nang natapos ang pagdiriwang ng bagong taon, maiilan pa rin na patuloy ang pagpapaputok. Kasi yun, nasa yun ng DREMC, no, sa Disaster Management Council natin, na whenever na it's citywide, yun ang classification na called white alert, na it's not only in one place but the entire city na magkaroon ng precautions. Kaya naman ang 62 anyos na si Aling Pelagia Abi, natutuwa dahil mas marami pa umano ang matutulungan ng hakbang na ito. Wagsik siya kay daghan pa siyang matabangan dito sa itong ospital. Siya mang naitalang kaso na kung saan 8 rito ang dahil sa firecrackers at isa ang dahil sa allegedly gunshot. Ayon sa datos ng City Health Office, bumaba ng 59% ang naitalang kaso ng mga nadisgrasya dahil sa paputok sa nagdaang holiday seasons. Hanggang ngayon, patuloy pa rin ang isinasagawang monitor ng City Health Office upang mabigyan ng serbisyo ang mga biktima ng insidente gaya ng paputok at iba pa. Johanna Kilinderino, Brigada News. Umabot na sa higit 100 milyon ang populasyon sa Pilipinas, kung kaya't isinusulong ng Commission on Population ang panukalang 2 anak sa kada mag-asawang Pilipino. City Population Management ng lungsod, iginiit na desisyon pa rin ng pamilya kung ilang anak ang nais buuin, ngunit dapat daw na masiguro na kayang buhayin ang bawat miyembro ng pamilya. Ibrigada mo, Jeremiah Marie Diana. Pinatingin na first-time mom na si Amor ang 9 na buwan na sanggol. Isang empleyado ang kanyang asawa samantalang abala siya sa pagbabantay ng kanyang anak. Pabor ito sa isinusulong ng Commission on Population o POPCOM ng 2 anak sa kada mag-asawang Pinoy. Sapagat sa hirap daw ng buhay, dapat masigurong kayang tustusan ang pangangailangan ng bawat miyembro ng pamilya at sa mas maliit na bilang ng mga anak, mas kaya umanong buhay ng mga ito. Okay lang sa ako, mas better ganin to palisi kay para pud sa populasyon nato gamay lang mga bata, dili kay daghan na kung saan man yung daghan mga bata, mga anak, halos dili mo makaya na suportahan nilang kinahanglan. Si Ellen naman, pinatingin din ang kanyang bunsong anak. Empleyado sa isang canning factory ang kanyang asawa samantalang wala siyang trabaho. 2 ang kanyang anak at sapat na daw ito. Kaya sa panukalan nagsusulong na 2 anak sa bawat mag-asawang Pilipino, sang-ayon ito. Okay man po na siya kay para mahatagan ni mong mayong kagmao ni mong anak, pa-eskwela ni mo. 4 naman ang anak ni Aristeo, isa siyang empleyado at sa awa naman ng Diyos natutugunan ang pangangailangan ng bawat miyembro ng pamilya. Hati ang opinyon nito sa naturang panukala. Para sa kanya, desisyon dapat na mag-asawa kung ilang anak ang nais buuin. Nararapat lang daw na sa pagbuo ng mga desisyon ang masiguro ang kinabukasan ng pamilya. So, ang advice na ako itong mga bagong minyo, so depende na sila ha. Siyempre, kung gusto nila nga tumanon tong panukala sa gobyerno, tumanon lang kung gusto na tumanon nila. Kung nila gusto silang igo ilang income, so anti din siya na magod ilang sundo. Sa uling datos ng Philippine Statistics Authority sa taong 2015, nasa higit 100 milyon na ang populasyon na buong Pilipinas, kung saan nag-rank number 12 ang Pilipinas sa may malalaking bilang na populasyon sa buong mundo. Kaya hinihikayat ng City Population Management Office ng lungsod ng publiko na pagpalanuhin ng mabuti ang pagbuo ng pamilya. But encouraging the couples to decide for 2 children, no, na makaya ng kanilang resources, no, yung sinasabi natin na we have to live within our means. Kaya siguro dahil sa pag-bloat na naman ng ating population, it's already marked to about 105 million, no. Yan yung recent statistics na binigay ng Population Commission National.
At we need to really have a somehow intervention paano siya ma-address, no, na talagang hindi mapigilan ang paglobo ng population, no. So suportado din nila ang panukala ng Commission ng Population na pagsulong 2 anak kada mag-asawang Pinoy. Ngunit iginiit na desisyon pa rin ng pamilya kung ilang anak ang nais buuin, ngunit dapat masiguro na kayang buhayin ang bawat miyembro ng pamilya. So the least we can do is really to motivate couples to achieve yung tinatawag nating objective nila of coming up with the right family site. Inilahad din ni Hanyol ang epekto ng pagkakaroon ng mataas sa populasyon sa ekonomiya ng isang bansa. Precisely, there is a direct and significant effect sa economy. Why? Because kada isa katao, meron yan siyang tinatawag nating estimates in terms of financial computations. Okay? You need to provide for the infra. You need to provide for the education. You need to provide for the like for example, yung farm to market road, services, no? Health services, welfare, and everything. So, mabigat yun if we have to compute all of those. Yung tinatawag nating food security program, it's intended for people. So, napakarami niyang pwedeng tamaan. Kaya ganon, no? May pareho daw positibo at negatibo epekto ang binubuong panukala. Ngunit ang mahalaga daw masiguro ang kalagayan ng bawat miyembro ng pamilya. Ang kinabukasan din daw ng bawat mamamayan ng lipunan nagsisimula sa tamang desisyon. Kaya't paalala na naturang ahensya na pag-isipan mabuti ang bawat aksyon nang sa huli hindi magsisi. Jeremiah Diana, Brigada News. Patay ang isang working student matapos inabangan pauwi sa bahay nito at pinagbabaril ng ex-boyfriend ng kanyang kasalukuyang nobya. Kilala naman ng pamilya ng biktima ang suspect sa krimen na siya ring salarin sa pamamaril sa asawa at anak ng kapatid ng biktima noong nakaraang buwan. Ibrigada mo Jessa Leduna. Ako kasulti di ko musulti bisan sa ako ang ginuunang maningil niya. Bilagtan niya ako nga manghod na wala di kalaban-laban gikan pagtrabaho. Di napigilang lumuha ni Fe Aquino sa di makatarungang paraan ng pagpatay sa kanyang bunsong kapatid kagabi. Ang biktima na kilalang si Alfredo Pagalan, 22 taong gulang, isang estudyante, at pagkatapos ng kanyang oras sa paaralan, diretso na ito sa paghahanap buhay. Sa pagsisiyasat ng Fatima Police, mag-alas 9 ng gabi noong Martes, habang papauwi sa bahay ng kanilang compound ang biktima sa Block 5, Purok 20, Barangay Fatima, may isang lalaki umano ang biglang bumulaga sa harap nito at walang habas itong pagbabarilin. 3 bala na kalibre 45 baril ang kumitil sa buhay ng biktima. Nilapitan na lang siya, so probably na nandoon na yan nakaabang. Walang sinabi, binarili siya diretso. Matapos ang pamamaril, kinuha ng suspect ang telepono ng biktima at naglakad paalis sa lugar. Dahil sa may tumayong testigo, nakilala ang suspect sa krimen na si Faisal Giamat. Love triangle naman ang nakikitang motibo ng kapulisan sa krimen. Napag-alaman naman ng otoridad na may record na ang suspect sa paglabag sa Republic Act 10591 o pagdadala ng dilisisyadong baril at frustrated murder. Present girlfriend ng victim ay ex-girlfriend ng suspect. Ang victim, siya, working student, nag-aaral din siya. Tapos yung suspect naman, accordingly, estudyante din siya na between July to August 2015 yata may pinail na kaso sa kanya, regular filing na illegal possession of firearms at saka yung attempted murder. Kilala naman ng pamilya ng biktima ang may sala sa krimen. Katunayan, ikwinento pa ng biktima sa kanila ang panghaharas na ginawa ng suspect rito at kamakailan lamang sa kanyang nobya na nais makipagbalikan. Di po na itabo pa na kanang lalaki daw gusto daw na makipagbalik sa babae, tapos giharas pa mangani daw ng iyang uyab dito, nagtrabaho sa Mandawi Foam. Gigunitan daw diri ang iyang uyab, sumbong man ang babae nga giharas daw siya. Ako siya giingnan ipa-blatter na kay for just in case unsay may tabo sa inyo, siya jud ang mapangitaan. Auto nga ana na hitabo sa mga karon. Kay mag-expect nga
madisgrasya siya. Hinala naman ni Aling Fe na ang sospek na pumatay sa kanyang kapatid ang siya ring sospek sa pamamaril sa asawa nito noong Disyembre 22. Maswerte at ligtas ang kanyang asawa, ngunit napuruhan ang kanilang anak na kasalukuyang nagpapagaling matapos ang operasyon. Target raw talaga ng suspect ang kanyang kapatid at napagkamalan lang ang kanyang asawa kung kaya't nabaril ito. Lalaan lang siguro to, abi siguro nila og mauto ba kay daghan man og hayhayan ang among balay, napunog og nilabahan nya auto lisod siguro siya glantaw kung kinsa to gitira na lang niya diretso ang paa niya kung gipadagan akong bana niya sa akong mga anak kay tumsa sa gawas niya naigo pa jud akong anak. Sa ngayon, patuloy pa ang investigasyon ng kapulisan at madaragdagan ng kasong murder ang kakaharapin ng suspect. Patuloy naman sa pangarap na impormasyon ng otoridad sa kinaroroonan ng suspect. Ito na ang unang insidente ng pamamaril sa Fatima Police Station nang naitala ngayong taon. Jessa Leduna, Brigada News. Abangan sa aming pagbabalik. Rotang Coronadal Jensen Airport ng bus magkakaroon na. At LGU Jensen at City Health Office magsasagawa ng free surgical operation. Ang lahat ng yan tutukan sa pagbabalik ng Ronda Brigada. Sa kulungan ng bagsak na isang lalaki matapos inireklamo ng pagpapaputok ng baril Martes alas 2 ng madaling araw sa Barangay Daljangas North. Aminado naman ang nahuli na si Marvin Jade Parong. 21 anyos na siya ang nagpaputok ng baril, ngunit nagawa lamang niya ito dahil sa binato raw ng bato ang kanilang tindahan sa nasabing lugar ng grupo ng mga kalalakihan. Ngunit ayon sa otoridad, inireklamo ang nahuli dahil sa sinadya raw talaga nitong magpaputok ng baril. Pagmamay-ari raw ng nahuli ang kalibre 38 baril na pagmamay-ari ng nasabing suspect na ngayon nasa crime laboratory na. Ano dahilan? Wala lang. Papunta naman sila sa akin. Basta maunahan pa ako nila, hindi nag-warning shot lang ako. Mga alauna siguro siya. Alauna ng madaling araw. Pauwi na ako. Saan? Dito sa amin. Una, pauwi na ako. Tumawag sa akin pinsan ko, pinagbabato daw ang shop nila. Then? Pumunta ako dun. Pagpunta ko, mga nakaabang na pala sila. Ilang lalaki? Madami sila. Mga sobra 10? Ganun. Tapos anong ginawa sa'yo? Pinagbabato nila ako. Papalapit naman sila sa akin, kaya nag-warning shot na lang ako. Simula kahapon, Enero 3, ipinagbawal ng pagputol ng mga punong nyug sa buong bansa, maliban sa Basilan Province at Isabela City, kung saan umalma mga coco lumber manufacturers sa naturang moratorium sapagkat maapektuhan daw nito ang kanilang kabuhayan. Ibrigada mo Jeremiah Marie Diana. Pansamantalang ipinagbabawal sa buong Pilipinas ang pagputol ng punong niyog matapos maglabas ng moratorium ukol dito. Layunin daw nito ang may preserba at pangalagaan ng punong buko sa buong bansa at maparami pa ito. Ngunit umalma dito ang ilang coco lumber manufacturers na sa punong niyog umaasa makakuha ng kabuhayan. Si Tatay Reynaldo, higit 20 taong nang nagtatrabaho sa isang coco lumber manufacturer. Inilahat dito ang epekto ng kanilang kabuhayan sa pansamantalang pagbabawal na pagputol ng punong niyog. Bagamat apektado, wala na daw sila magagawa kundi sundin ang naturang moratorium. Kung may kuwan sa kuwan, kung may kuwan sa balaod, pilit mo tuman sa mga kuwan sa balaod. Pero sir, paano sa maapektuhan anak? Naagyod. Sa parada mo karon mga pamilyado, doon na mo na among gisaligan sa among pagkinabuhi. Usa na sa diha. Medyo maapektuhan gid ang amo ang pagkinabuhi. Samantalang si Aling Ramia, 12 taong nang nagtitinda ng buko. Ito na daw ang naging kabuhayan ng kanyang pamilya, kaya pabor ito sa pansamantalang pagbabawal na pagputol ng puno. Samantalang masisiguro ang supply ng buko at maghahatid ito na karagdagang kita. Sa ako alang sir, murag lain ang magputol sa buko. Kaya sayang manggod. Mas maayo pa ka nang giputol, isuportahan na lang sa pobre kay para makakuan pod.
makatabang pud sa pobre ang buko. Ang head ng City Environment and Natural Resources Office ng Gensan na si Valiente Lastimoso sang-ayon sa inilabas na moratorium. Bagamat sapat at ayos ang supply ng punong niyog sa lungsod ng Gensan, makakatulong sa pagpreserba at sa muling pagdami ng mga punong niyog ang pansamantalang pagbawal na pagputol nito. Mas nindot siya, no? Karon nga, kung na-ban ko, I'm still hoping I can receive the directive of banning for 3 months for cocoa lumber, for coconut trees. So, okay to siya. Magtatagal na 3 buwan ang moratorium na nagbabawal sa pagputol ng punong niyog sa buong bansa. Ngunit exempted ang Basilan Province at Isabela City sa naturang moratorium. Jeremiah Diana, Brigada News. Good news mga kabrigada dahil magkakaroon ng free surgical operation sa darating na Enero 15 hanggang 21 sa pangunguna ng lokal na pamahalaan ng Gensan at City Health Office. Layunin nito na matulungan ang ating mga kabrigadang may sakit na kinakailangang maoperahan. Kaya sa mga interesado, narito ang report ni Brigada Johanna Kilinderino. Isang free surgical operation ang isasagawa na papangunahan ng lokal na pamahalaan ng lungsod ng General Santos at Dr. George P. Rieca Hospital kasamang Operation Bayanihan Medical Surgical Missions o OBMSM, Mission Arm PhilAm Association of Nevada o PAAN at affiliate of PhilAm Charity Foundation o PACF. Gaganapin ito sa darating na January 15 hanggang 21 taong 2017. Ang naturang surgical mission, hangad na matulungan ang mga residenteng may bukol sa goiter, bato sa abdo, danlak o hernia, bukol sa matres o ovaryo, almoranas at cyst. Yan yung pre-screening na ginagawa ng ating mga doktor para ma-pre-qualify yung ating mga pasyente para sa operation. And then, ang operasyon magaganap dito sa Dr. Jorge P. Rieca Hospital January 16 hanggang January 20. Pero sa January 14 and 15, nandito na po yung ating surgical team. Matitingnan nila ang pasyente sa ganung araw pero magsisimula ang operation January 16. Kaya naman masaya ang mga inang sina Merlin Tagoy at Vina Membredo dahil sa wakas, maoperahan na ang hernia ng kanilang mga anak. Dako po pasalamat kay Nay Medical Mission nga para sa amoa. Kanidugay namang guni ang kuan niya. Karon lang namo na kuan ba nga nagpasalamat mi Nay Medical Mission. Pasalamat jud ko nga kuan na naay operation nga libre kay para lang pud sa kong anak nga kuan. Dugay namang gud nga kuan sige pug antos ba maluoy pud ko sa bata gud ko nga na nga kuan dugay na kayo yung kuan sa yang lug tapos ako masakitan nga kuan ba nang ingana lang gud daghan kayo siya batsag gud sa iyang kagling ako maluoy ko pasalamat ra pud ko kay nay mga doctors nga nagatabang nga maayo. Mamimigay rin ng libre mga gamot ang nasabing medical mission para sa mga senior citizens. At ngayong araw, nagsimula na ang pre-screening at registration na tatagal hanggang January 7. Samantalang final screening naman, gaganapin sa January 13 hanggang 15, 2017. Johanna Kilinderino, Brigada News. Sa pang good news mga kabrigada, sa kauna-unahang pagkakataon, magkakaroon na ng biyaheng Coronadal Gensan Airport ay isang kumpanya ng bus. Tuwang-tuwa naman ang mga commuters sa naturang balita. Alamin natin sa report ni Brigada Johanna Kilinderino. Nakapaskil na ang mga poster sa bus terminal ng Coronadal City mula sa isang bus company kung saan nakasulat na magkakaroon na sila ng biyaheng Coronadal direkta mismo sa airport ng Gensan. Kaya naman kung may isasagawa na ito, malaking ginhawa ang may dudulot nito sa mga pasahero. Ang 20 anyos na si Joe Hansel, masaya dahil hindi na umano mahihirapan pang maghanap ng masasakyan papunta sa airport mula sa Bulaong Terminal. Mas mapadali ang pagbiyahe sa mga pasahero ma'am nga padulong og airport kay nanay bagong ruta padulong sa airport. Para naman kay Aling Rosalina Cariñosa, 53 anyos, laking tulong nito sa kanya. Dahil sa ganitong paraan, makakatipid siya. Wapo, mayo gani kaya ron wala na mga kuan gali na di na ka makapangita paglaing kuan imo hang bagahe ditso.
Gani, o syempre, hindi naman, dito naman, wala ang pasahe, barato na, makatipid ka. Binigyan linaw naman ng kumpanyang Yellow Bus Line na inaayos pa raw nila ang bilang ng kanilang bus units bago isasagawa ang bagong rota. Pero sinisigurado naman ng kumpanya na matutuloy ang naturang plano. Sigurado matutuloy kasi inaano kami ng Department of Tourism at saka may approved franchise kami diyan. So sigurado matutuloy talaga. Hindi ko lang maano kung anong buwan o anong araw. Yun lang. Bagamat wala pang insaktong petsa, siniguro ng Yellow Bus Line Company na maisasagawa ito bago magtapos ang taong 2017. Johanna Kilinderino, Brigada News. Abangan sa aming pagbabalik. Boksingero na mula Jensan pinarangalan bilang Asian Junior Boxer 2016. At mga kapatid nating Muslim pinarangalan sa 13th Sultan Kudarat Awards. Ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Ronda Brigada. Pinarangalan ang 16 na taong gulang na binatilyo mula sa General Santos City bilang Asian Junior Boxer para sa taong 2016. Hindi daw madali ang naging paglalakbay niya patungo sa tagumpay. Pagmamahalang daw sa laro ang kanyang naging sikreto. Dahil dito, muli niyang pinatunayan na ang lungsod ng Jensan ang home of the champions. Ibrigada mo Jeremiah Maridayana. Muling pinatunayan ng 16 na taong gulang na binatilyo mula General Santos City ang angking galing na maheneral sa larangan ng boxing. Pinarangalan si Christian Pete Laurente bilang Asian Junior Boxer para sa taong 2016. 9 na taong gulang na nagsimula si Christian magboxing. Minahal niya na daw ang laro kahit masaya ito sa natamong tagumpay. Hindi daw naging madali ang paglalakbay para makuha na turang parangal. Siyempre po, masaya, sobrang saya. Papasalamat din ako una sa Panginoon. Tsaka sa lahat ng mga sumuporta sa akin. Kaya't payo nito sa mga aspiring young boxers tulad niya. At kahit hindi pa sila national team, dapat layuan nila dapat yung mga bisyo at saka focus sila sa goal nila. Proud father naman si Cristino na isa ding boxing trainer. Mabait daw na bata si Christian kaya't ipinagmamalaki niya ang kanyang anak sa natamong tagumpay. Bata pa lang raw nakita niya na ng potensyal ang anak kaya't buong suporta ang kanila ibinigay dito. Una sa lahat, pasalamat ako sa Panginoon kasi grabe yung achievement ng mga bata. Grabe yung kahit yung mga kapatid niya, grabe kasi disiplina. Yan ang ko kasi patuloy lang sila sa Panginoon para continue yung blessing nila. Nakakuha din ng tulong si Christian mula sa lokal na pamahalaan. Sa mga naging ensayo daw ni Christian sa iba't ibang parte ng bansa at ng buong mundo, nakakuha ito ng tulong hindi lamang sa pinansyal na aspeto, kundi pati na rin sa pagpapaunlad ng kanyang angking galing. Dahil daw sa natamong tagumpay, makakatanggap si Christian ng cash incentives mula sa lokal na pamahalaan. Siyempre, inano din natin yung in-invite natin yung mga natin sa social media to vote para kay Pete during sa selection ng Asian Confederation as best boxer, junior best boxer. So as to support si Pete kasi amateur boxer nato dere sa Jensan. So exposures ginapadala nato siya sa mga competitions outside General Santos. Mga boksingero mula sa iba't ibang parte ng Asia naging katunggali ni Christian. Ngunit sa pamamagitan daw ng sipag at tiyaga, unting-unting makakamit ang mga pangarap. Dahil sa tagumpay na ipinakita ng batang boksingero, kanya muling napatunay na ang Jensan ang home of the champions. Jeremiah Diana, Brigada News. Samantala, sa kabilang banda, binigyang pagpupugay ang ating mga kapatid na Muslim sa katatapos lamang na 13th Sultan Kudarat Awards kung saan naging katangi-tangi sila sa kanilang mga larangang napili. Atin silang kilalanin sa special report ni Brigada Johanna Kilinderino.
Kinilala ang husay at galing at talento ng mga kapatid nating Muslim at Moro sa ginanap na 13 Sultan Kudarat Awards kamakailan lamang sa lungsod ng General Santos. Nagtipon-tipon ng mga napiling nagpakitang gilas at bukod tangi sa iba't ibang larangang kanilang napili. Mula sa mga bata hanggang sa matatanda, nabigyan sila ng pagpupugay. Ang Sultan Kudarat Awards, isang uri ng pagbibigay kilala sa mga kapatid nating Muslim at Moro na naging huwaran sa kanilang mga larangan at naging magandang ehemplo sa iba. Dagdag pa dito na nakapagbigay sila ng pagbabago para sa ikauunlad ng ating komunidad. Ito pong Sultan Kudarat Awards natin ay nabuo po noong 2003 sa Mindanao State University sa kadahilanan po na wala pa pong award-giving body na nagre-recognize po sa accomplishment ng mga young Moro professionals at student leaders natin. And noong 2003, starting 2003, ay part lang po siya ng Kabantugan Awards ng Mindanao State University kung saan student leader lamang po ang binibigyan ng award. Wala pa pong iba't ibang sector or iba't ibang field na nire-recognize. But right now, on its 13th year, nagkaroon na po tayo ng national award-giving body, itong 13th Sultan Kudarat Awards natin, kung saan pinaparangalan natin ang ating mga young professionals at student leaders na nag-i-excel sa iba't ibang larangan. Dahil yun nga po, worthy po sila ng mga awards na nagko-complement doon sa mga works nila sa ating community. Considering na ito sila, na-experience nila yung gulo, yung mga kahirapan na dinanas ng ating mga dala ng mga karahasang nangyari sa kasaysayan. Pero doon po, mapupulot po natin yung aral sa mga iba't ibang stories na mayroon sa buhay nila na sa kabila ng lahat, sa kabila ng kahihirapan, kaguluhan, ay nagsusumikap sila upang itaas ang antas ng mga Bangsamoro upang tulungan ang mga community na ma-uplift ang level ng economy, ng health at iba't ibang programa na makakatulong sa ating mga Bangsamoro. Naging kaabang-abang mga sumunod pang nangyari dahil isa-isa nang iginawad sa mga natatanging mga kapatid nating Muslim ang mga karangalan. Itong award ng mundo, sinadedicate ko po sa aking pamilya, sa aking asawa, andyan po sa sina Pisa Manchag-Jamalo, at sa mga natulungan ko pong mga tao, sinadedicate ko po itong award. Ito lang masasabi ko po, masarap magtulong, lalo na po yung Bangsamoro people ng matulong. I'm proud to say I am Muslim and I am Bangsamoro. Thank you, Sultan Kudarat Awards, for giving me this recognition, and this will inspire me to continue my advocacies, especially in education. I would like to share this to Young Moro Professionals Council, of course, Mindanao State University, General Santos City College of Education, to my students, and to the Bangsamoro youth. First, it came to me as a surprise when I received an email. Tapos, ito pa talaga, umabot pa sa pagbibigay ng award. So, malaking pasalamat ko talaga sa organizers ng 13th Sultan Kudarat Award. And we wish, or we pray, that Allah subhanahu wa ta'ala will accept all our hard works and voluntary works or our talents whatsoever. And then we always an extra miler. Kaya-kaya natin yan. Pang-world class na Bangsamoro. Para sa mga nagkamit ng karangalan, isa itong napakagandang pagkilala sa kanila para mahimok rin ang iba na gumawa ng mabuti. Actually, it's an honor na maging bahagi po ng 13th Sultan Kudarat. Ang parangal po na ito ay malaking bahagi ng aking buhay bilang isang student leader na kung saan mas pagigihan ko pa po ang pagiging isang ehemplo or hulwaran para sa mga kabataang Bangsamoro at maging isa ring hopefully na maging isa sa mga magtataguyod ng Bangsamoro. Really an honor po to be a part of SKA. So siguro po I dedicate this award to all the youth volunteers, especially to my COPIS advocates. Patuloy lang po tayong manindigan para po mas ma-achieve pa po natin yung genuine peace not only in Mindanao but throughout the country. So I'm so thankful po for this award. So sana po mas marami pa pong kabataan ang ma-inspire for this award. Alhamdulillah, ito pong award na to is actually hindi po to para sa amin lang po na Union of Muslim Youth Organizations. Kami po, ang advocacy namin is hindi po sa amin
amin lang yung award, kundi para sa lahat ng mga Muslim. Kung ano po yung award na nakuha namin ngayon, nagre-representa na ang mga Muslim dapat po mag-unity at maging brotherhood for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. Pure Islamically. Ilan lamang sila sa ating mga kabrigada na nagsasabing tayo maging huwaran. Tayo gumawa ng mabuti at sa ating mga sarili, nagsisimula ang tunay na pagbabago. Ito ang isang patunay mga kabrigada na lahat tayo may magagawa. Na lahat tayo may kakayahan na maging mabuting ehemplo at may kakayahan na mamuno para sa ikaunlad ng ating komunidad. Mula po sa buong Brigada Group of Companies, naniniwala po kami sa kakayahan at kaya pang gawin ng bawat individual saan mang panig ng mundo. Ito po muli si Johanna Arrexia Kilindarino para sa Hataw sa Diskarte. Sa balitang Mindanao mga kabrigada, nagdagdag ng tropa ang militar sa isang barangay sa Maguindanao dahil sa banta ng bandidong grupo kung saan ramdam pa rin ang mga residente sa barangay Sanyag, bayan ng Dato Saudi Ampatuan, Maguindanao ang tensyon matapos ang pangharas ng armadong grupo. Para sa detalye, ibrigada mo June Desca. Ramdam pa rin ng mga residente sa barangay Sanyag, bayan ng Dato Saudi Ampatuan, Maguindanao ang tensyon matapos ang panghaharas ng armadong grupo. Dahil dito kinumpirma ni 6th First Brigade Commander Colonel Cirilito Subihana na nagdagdag sila ng tropa upang higpitan ang seguridad ng mga residente laban sa posibilidad na muling sumalakay ang mga armadong grupo na manoy may koneksyon sa Bangsamoro Islamic Freedom Fighters. Nabatid na umabot sa halos 20 minutong nagpaputok ang armadong kalalakihan na ikinatakot naman ng mga residente kamakalawa. Magugunitang ilang buwan na ang nakalipas ay na-recover din ng militar ang matataas na kalibre ng baril at maraming bala sa nasabing lugar matapos makasagupa ang tropa ng BIFF. Yan ang ulat para sa Brigada News TV. Ito si Brigada June Desca ng 95.7 Brigada News FM Coronadal, The Music and News Authority. Habang sa Cagayan de Oro, Solidarity Walk para sa pagpatay sa isang RTA officer isinagawa. Hustisya, panawagan ng mga pamilya at kasamahan. Para sa detalye, ibrigada mo Jessa Pacaldo. Nagmarsya kaninang umaga ang mga RTA enforcers upang may panawagan ang hustisya sa pagkamatay ng kanilang kasamang RTA officer na binaril patay noong 30 ng Disyembre habang on duty sa Maycogon area. Binaril patay ang biktimang si Chris Cabingas ng hindi makilalang sospek na sakay sa isang motorsiklo habang on duty ito sa may JR Burha Street, Cogon Market nitong lungsod ng Cagayan de Oro. Nakilahok din sa isinagawang Solidarity Walk ang City Economic Enterprises Department at mga kawani ng City Hall at mahigpit itong kinundina ang pagkamatay ni RTA Officer Cabingas. Si Cabingas ay isang team leader ng mga traffic enforcers at nadistino sa Maycogon Market na isa sa mga lugar na maraming mga market vendor ang nagsisiksikan sa daan lalo na noong Christmas season. Patuloy naman ang pangangalap ng impormasyon ng mga otoridad upang mahuli ang sospek. Para sa Brigada News TV, Kabrigada Jessa Vertudaso Pacaldo ng 102.5 Brigada News FM Cagayan de Oro, The Music and News Authority. Nagbigay ng aabot sa 20,000 na food packs ang City Government of Davao para sa mga lugar na tinamaan ng bagyong Nina noong nakarang buwan. Ang nasabing mga food packs ay dadalhin sa mga lugar sa Camarines Sur, Catanduanes, Albay at Mindoro, sakay ang C-130 plane na magmumula sa Davao City. Para sa detalye, ibrigada mo Julius Paco. Aabot sa 20,000 na food packs ang binigay ng City Government of Davao para sa lugar na tinamaan ng bagyong Nina noong nakaraang buwan. Ang nasabing food packs ay dadalhin sa mga lugar sa Camarines Sur, Catanduanes, Albay at Mindoro.
pinadala ang mga food packs noong nakarang araw sakay ang C-130 plane na nagmula dito sa Davao City. Noong nakarang buwan ay pinasa ng City Council ang 11 million pesos na tulong para sa mga lugar na nasalanta ng nasabing bagyo. Kung maalala, bago natapos ang taon ay nagsagawa ng special session ng City Council para aprubahan ang nasabing tulong. Nakatakda namang tutungo ang ilang opisyal ng lungsod ngayong linggo para pangasiwaan ang distribusyon ng mga food packs sa mga nasabing lugar. Mula dito sa Brigada News FM Davao, ako si Brigada Julius Pacot sa 91.5 Brigada News FM Davao, The Music and News Authority. Walang namomonitor na posibleng pambobomba sa prosesyon ng Nazareno sa Lunes. Ito ang tiniyak ni PNP spokesman Senior Superintendent Leonardo Carlos sa kabila ng sunod-sunod na insidente ng pambobomba sa iba't ibang panig ng bansa. Ayon kay Carlos, ang pambobomba sa Hilongos, Leyte, sa Taytay, Palawan at iba pang insidente sa Mindanao ay walang kaugnayan sa isa't isa. Paliwanag ni Carlos, hindi kinokonsidera ng PNP na ang mga recent na pagpapasabog ay bahagi ng isang malawakang pagtatangkang maghasik ng pananakot. Tiniyak naman ni Carlos na handa ang PNP na tiyakin ang seguridad ng mga deboto na makikibahagi sa prosesyon ng Nazareno. Anya, bilang isang taunang aktibidad, may template na sinusunod ang PNP at magsasagawa na lang ng adjustments kung kinakailangan. Hinimok ng palasyo mga lokal na pamahalaan na suportahan ang gaganaping Miss Universe pageant sa bansa sa Enero at 30. Nakapaloob sa inilabas na Memorandum Circular No. 13 ng Malacanang na maaari umanong hingi ng Department of Tourism o DOT ang tulong ng iba't ibang departamento ng pamahalaan, kabilang na ang mga bureau, opisina o ahensya na hawak ng gobyerno at pati na rin ang mga government-owned and controlled corporations at state universities and colleges o SUCs kung kinakailangan. Bukod sa mga ito, ay inuutusan rin ng ilalabas na memorandum ang local government units o LGUs na makiisa sa DOT para sa itatagumpay ng prestihosong pageant. Ngayon pa man, pinaalalahanan naman ng Malacanang ang mga opisyal ng gobyerno na sa kabila ng pagtulong sa DOT ay dapat ring siguruhin ng mga ito na hindi nila napapabayaan ang mga tungkulin sa kanilang mga sinasakupang ahensya. Maituturing umanong swerte ang pagkakaligtas ng isang overseas Filipino worker o OFW at pamilya nito sa naganap na pag-atake ng isang terorista sa isang nightclub sa Istanbul, Turkey na ikinamatay ng 39 katao. Ayon kay Lito Herman, isang OFW na nagtatrabaho sa Saudi Arabia, naghahanap sila ng mapupuntahan ng gabing yun kasama ang kanyang asawa at anak nang maisipan nilang pumunta na lang sa Reina Club. Nasa 100 meters na lamang umano ang layo nila sa pinangyarihan ng insidente na makita nilang nagkakagulo at nagtatakbuhan na mga tao mula sa naturang club. Mababatid na una nang tiniyak ng Department of Foreign Affairs o DFA na walang Pinoy na nadamay sa naturang pag-atake. Nagkulungan ang bagsak ng isang dating opisyal ng China Food and Drug Administration matapos mapatunayan na tumatanggap ito ng suhol mula sa mga vaccine manufacturers upang mapabilis ang proseso sa pag-aproba sa kanilang mga gamot. Hinatulan si Yin Hongjiang, dating Deputy Director ng Regulators Drug Testing Center, ng 10 taong pagkakabilanggo at pinagmumulta ng 500,000 yuan o $71,864. Tawid rin sa skandal na kinasangkutan ni Hongjiang ang kanyang misis at anak na ikinulong. Batay sa ulat ng Chinese media, tumanggap ng 3.56 million yuan na suhol si Yin at ang kanyang pamilya. Simula taong 2002 hanggang 2005, kabilang na rin ang ilang mga regalo gaya ng ivory products. Ito'y upang tulungan ang mga kumpanya sa Shanghai
Beijing at sa ilan pang probinsya sa China upang mapabilis ang pag-aproba sa mga bakuna na kontra SARS at bird flu. Simula nang umupo si President Xi Jinping at ipatupad ang kampanya laban sa korupsyon, maraming mga miyembro ng Senior Communist Party ang nakulong. Footprints in the sand, he held me in his hand, gave me strength to face the coming day. At times I felt alone, I was never on my own. Someday I'll understand. Footprints in the sand. At yan ang kabuuan ng Ronda Brigada ngayong araw ng Miyerkules. May istoryang 24 oras na tinutukan ng news team ng Brigada News TV. Kabuang pagserbisyo atid para sa publiko. Walang halong kasinungalingan, lahat para sa katotohanan. Ako si Brigada Tornican, sadyang mapagmahal, SM Balyeque. At ito ang Ronda Brigada!